Ito yung unahin natin, mga kababayan, na kung saan ay si Mama Leni Robredo, no? Mga kababayan, ay nagbago ang isip, no? Na tatakbo daw pagkapangulo kung kung patuloy ang pagtaas ng kanyang ratings. Nako po, mga kababayan. Ito po, no, ipapanood ko po sa inyo, mga kababayan, ang mismong interview ni Christian Isguera kay Laila de Lima, na si Laila de Lima mismo ang nagsabi, mga kababayan. Pakinggan natin, ha. Wait lang, volume natin. Magde-decide siya. Ang pakiramdam ko ay magde-decide siya to run at the proper time, in due time. Lalo na kung lalong tumaas yung numero niya. At umaasa talaga kami, lalo na sa Liberal Party, because she is part of the Liberal Party. I'm part of the Liberal Party and the chairperson of the Liberal Party. And so far as the Liberal Party is concerned, ang aming mindset is that tatakbo siya. As if she is running, because we are not losing hope. We're not quitting on her. Na give her time, give her space. Yun po ang pananaw namin, na let's just give her space. Dalangin po natin yung sinasabi niya na she is concentrating on her work sa Naga. And she will decide in due time. Although nasabi na nga niya na may decision na siya. Pero she can always change her mind. Lalo na, as I said, yung observation natin na dumidikit na po siya. Ang pakiramdam ko ay magde-decide siya to run at the proper time. So narinig nyo, ha, mga kababayan, sabi mismo ni Congresswoman Laila de Lima na hindi porket nagdeklara si Leni na hindi tatakbong presidente sa 2028, kung patuloy ang pagtaas ng kaniyang ratings, no? Kung patuloy ang pagtaas ng kaniyang numero bilang isa sa mga tawag dito, kandidato sa 2028 at malakas na pangalan, maingay na pangalan, mga kababayan, ay, naku po, ito ang sinasabi ko, mga kababayan, talagang, naku, kung nakita nyo si Vice Ganda, mga kababayan, pumunta si Vice Ganda sa Naga, correct me if I'm wrong, nakaraang araw yata o kahapon, pumunta doon, sabi nga ni Vice, Ma'am Leni, sabi ni Leni, isang text ko lang, pumunta agad, pumayag agad. Sabi naman ni Vice, Ma'am Leni, ano man ang hiling mo sa amin, pagbibigyan ko yan. Pagbibigyan kita. Pero sana, dinggin mo naman ang hiling namin. Nako, mga kababayan, ikampanya kita, sabi ni Vice. Kaya nga, sa totoo lang, mga kababayan, sa ngayon kasi, sa mga hindi po nakaano, at saka sa mga nagsasabi na ayaw kay Leni kasi babae, tandaan nyo, mga kababayan, wala sa babae, wala sa lalaki yan. Ayaw nyo kay Leni dahil babae, pero gusto nyo kay Sara, pero wala namang kwenta. Ngayon, mga kababayan, si Leni Robredo lang kasi ang bukod tangi na magiging presidente ng Pilipinas na hindi corrupt. Transparent kasi si Leni. Yan ang kinakatakutan kasi nila, mga kababayan, na kapag si Leni manalo, mawala talaga ang corrupt sa Pilipinas. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Kasi bakit? Transparent kasi ang pinaglalaban ni Leni. Oy, Ma'am Brenda Barton, ako maraming salamat po, ma'am, sa yung super chat, no, for 4 babies. Ayan, salamat po sa iyo, Ma'am Brenda. Kaya, di ba, si Ma'am Leni talaga ang magpapatuloy sa inumpisahan ni PBBM. Sabi ni Cristel Milyara. Ayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, sa totoo lang, si Leni lang talaga ang bukod tangi na may paninindigan. Salamat, Ma'am Brenda. Si Mama Leni Robredo lang talaga ang may paninindigan, no? Kasi alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung isyong korupsyon, wala kang makita dyan. Wala kang walang kaso. No? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung gusto nyo talaga ng malinis na pinuno sa ating bansa, walang issue, walang kaso, walang nakasangkutan, ni natapunan ng kape, na apakan, wala kang marinig kay Leni. Si Leni lang talaga ang qualified sa mga taong ito
na magandang maging Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Bakit? Kung hanapan mo ng botas si Leni, wala kang makita. Kaso, ni minsan ba si Leni may kaso? Dahil nagnakaw, sangkot sa korupsyon? Wala. Pangalawa, si Leni ba, ni minsan narinig mong nakipag-away? Narinig mong nakipagbardagulan? Narinig mong nakipagbastusan? Wala. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang pinakamalinis talaga sa ngayon, no, para maging Pangulo ng Pilipinas, si Leni lang talaga. Walang makakalamang kay Leni. Si Sara, putang inang yan. Putang ina niya. Dapat di na siya uuwi ng Pilipinas kung saan man siya ngayong lupalop ng mundo. Oo, putang ina niya. Napakasinungaling niya. Lapad lang yung mukha niya. Animal siya. Pistingyawa siya. Tang ina niya. Huwag ka na umuwi, Sara. Diyan ka na tumira. Balibalita ko pa naman. Bubili ka daw ng mansion sa Germany. Tang ina mo ka. Huwag ka na umuwi. Magpalaglag ka na lang dyan. Total, wala ka namang uuwian. Kasi di ba yung jowaers mo, nabuntis naman yung artista. Ano pa bang uwian? Kaya nga ayaw mo dalhin yung apelyido ng jowaers mo eh. Diba? Tang ina mo ka. Huwag ka na umuwi, Sara. Tang ina mo. Diyan ka na manirahan kung saan kang lupalok. O sana nga bumagsak yung eroplano mo eh. Sinakyan mo, animal ka. Oo, para mabawas-bawasan yung corrupt Pilipinas. Tang ina ka. Sana nga yung sinakyan mong eroplano, Sara, bumagsak na yan, no? Mapasukan sana ng ano yan. Mapasukan sana ng paru-paro yan. Yung propeller niyan. Nang hindi ka na mabalik sa Pilipinas, animal ka. Kaya sa totoo lang mga kababayan, no? Si Mama Leni Robredo lang talaga, no? Ang pinaka, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, no? Okay, pakita ko sa inyo bukod sa sinabi ni Congresswoman Laila de Lima na ito, ulitin ko mga kababayan. Sabi ni Kong de Lima na magbago, no? Ito. Wait lang mga kababayan. Ang pakiramdam ko ay mag-decide siya to run at the proper time, in due time. Lalo na kung lalong tumaas yung numero niya. At umaasa talaga kami, lalo na sa Liberal Party, because she is part of the Liberal Party. I'm part of the Liberal Party. I'm the chairperson of the Liberal Party. And so far as the Liberal Party is concerned, ang aming mindset is that tatakbo siya. As if she is running because we are not losing hope. We're not quitting on her. Na give her time, give her space. Yun po ang pananaw namin, na let's just give her space. Galangin po natin yung sinasabi niya na she is concentrating on her work sa Naga. And she will decide in due time. Although nasabi na nga niya na may decision na siya. Pero she can always change her mind. Lalo na, as I said, yung observation natin na dumidikit na po siya. Monday na yung deadline ng submission. Dumidikit na siya mga kababayan sa ratings ni Sara. 10% lang lamang ni Sara. Si Sara nag-33, nag-21 si Leni. Tandaan nyo mga kababayan, hindi pa nagdeklara si Leni Si Leni pumapangalawa mga kababayan. Si Sara nagdeklara na aga-aga, pero si Leni hindi pa nagsalita, hindi pa nagdeklara. Lalo na siguro pag nagbago na ang isip niyan, sabi nga ni Dilima, mahaba-haba pa naman ang panahon. 'Di ba? May possibility magbago pa ang desisyon niyan. Lalo't na tuloy-tuloy na ang pagtaas ng ratings. Nako po mga kababayan. Kaya bukod dyan mga kababayan, eto ipapakita ko sa inyo na ano ang kaibahan ni Leni Robredo kay Sara. Eto po. May ads lang mga kababayan. Hindi ko masyadong i-anuha kasi ABS-CBN ito. So, if you recall, dun po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot
name the names of those individuals namin sinusundan, Mm. but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Mhm. Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng great threat at inciting to sedition. Ano po? And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. Yun po yung So, nakita niyo mga kababayan, narinig ninyo, ang kaibahan ni Lenny at ni Sara, si Lenny, transparency, mapagmahal sa kabataan, mapagmahal sa kapwa, lalong na sa mga ina. O, kasi single parents naman talaga si Mama Lenny. O, ang kaibahan nila ni Sara, si Sara kriminal, utak kriminal. Yeah? Utak mamamatay tao. Imagine cutting his head. Yeah? Putang ina ka. Sara, itulog mo yan. Huwag ka na umuwi. Ayop ka, animal ka. Wala kang kwentang Vice President. Sayang lang pasahod sa'yo ng taong bayan. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang umuwi. Diyan ka na tumira. Bitbitin mo yung lahat ng gamit mong hayop ka. Mag-exile ka na dyan. Tangina mo ka. So, dahil dyan mga kababayan, no, sabi ni Congresswoman Laila de Lima na magbago pa ang isip ni Lenny. Kasi bakit? Yung numero ng kanyang ratings. Biruin mo kay Lenny, 70 lang yata yung bodyguard nung siya ay Vice President, samantalang si Sara, daan-daan. No, ang pagkakaalam ko 400 po ang bodyguard ni Sara, 400 plus. Dinidakan ng 75 ni General Marbel kasi kinulang ang mga PNP personnel, kaya naging 335 na lang, no? So, dinidakan po yun ng 70. Pagkakalam ko, 75 ang kinuha sa mga bodyguard ni Sara eh. So, sa dating 400 plus, dinidakan ng 75, so nagiging 335 na lang, no? So, saan mo pulutin yan, mga kababayan? 30 lang daw po, sabi ni Matibag. Hindi, mamulait, estimated lang ni Matibag yun. Pero ang totoong count talaga ng bodyguard ni Mama Lenny, 75. No? Kay Sara is 435 something, hindi umabot ng 500, 435. So estimated lang 'yon, no? Magkaiba ang hundreds sa 70, sabi nga ni Matibag. Estimated niya lang 'yon. Pero kung tutuusin niyo mga kababayan, 'yun ang kaibahan. Bakit nagkaroon ka ng sandamakmak na bodyguard na ikaw naman yung mamamatay tao, utak kriminal? 'Di ba? Bakit tawag dito? Bakit nagkaroon ka ng daan-daang bodyguards, samantalang, di ba matapang ka, papatay mo nga yung presidente, presidente, house speaker at first lady, tapos ngayon nag-bodyguard ka ng 400? Yeah, nakakahiya. Di ba, mga kababayan? So, dahil dyan, mga kababayan, sabi ni Congresswoman de Lima na kung patuloy ang pagtaas ng ratings ni Lenny, ay si Lenny po'y magbago ang isip, or sa madaling salita, mapilitan talagang tumakbo. Bakit? Kasi ang taas ng ratings niya, sayang naman. Diya? Binigyan na siya ng pagkakataon, wag na niyang sayangin. Diya? So ngayon, ano daw? Ang pagkakamali ni Lenny, nagsalita ng tapos. Ang alin po bang nagsalita ng tapos si Lenny? Ano po ba yung sinabi niyang tapos? No?